So nagkita pala si Rolando Gabriel D, ang bare knuckle fighting champion natin, at si Janriel Cuadro Alas Casimero. Meron akong mensahe kay Casimero. Okay? Pero pag-usapan din natin, marami nagtatanong sa akin kasi mamaya na po yung laban ni Eman Bacosa Pacquiao kay Rodelin Perez para po sa PBF lightweight title fight ito, no? Ano daw yung tunay na masasabi ko dito, kung ano daw yung chances ni Eman Pacquiao, sino daw sa tingin ko mananalo. Pag-usapan natin yan at syempre, iba pa pong update sa boxing. At yung mensahe ko kay Casimero, kanig ka. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. I think oras na, Janrel. I think oras na na mag-meet tayo. Habang nandito ka sa Manila, I would like to meet you. Makipag-meet sa'yo. Malapit lang sa akin yung Lime, no? Yung Lime Hotel. Taga Manila lang ako. So, pwede tayong magkita kung nandito ka pa. At ayusin na natin yung gulo natin. Alright, gaya ng, maganda tingnan, yung dalawang champion, yung dating nagkasagutan online, matapos na yung issue. Sa akin yun lang. Kung may mga bashers na nagsasabing ganito, ako gusto ko na talagang kumbaga tapusin. Gusto ko lang yung kabutihan, katotohanan at trabaho lang. Ayoko na, kita mo, hindi ko siya sinagot nung sinabihan niya. Hindi ako kumbaga ayoko na mag below the belt. I just wanted to be okay with everyone. Pero hayaan nila ako magtrabaho. Anyway, hindi yan yung pinaka-main topic natin. Pinaka-main topic natin itong laban po ni Eman Bacosa Pacquiao for the PBF title fight. At ito po ay magaganap po mamaya. So kung kayo po ay nanonood nito na June 21, mamaya po yan ng gabi. Kung gabi nyo na, pumunta na kayo sa Muntinlupa sa DRT. Kung sakaling lampas na, di malalaman nyo kung tama ba yung prediction ko o hindi. Speaking of that, nasingit ko lang pala si Luis Neri, nag-sorry pala kay Kameda regarding his overweight. Yung advice ni Kameda kay Neri, ito rin yung advice ko kay Casimero, na kung gusto niya makalaban sa Inoue, I think the best way is abangan niya talaga sa 126. I've been saying that, di ba? Hindi lang na, kumbaga, hindi lang na sasabi ng iba, pero I've been suggesting siguro 126 niya abangan. Kung talagang si Inoue pa, mas maganda yon sa lubong. So, yung kay Eman Bacosa tsaka kay dito kay Perez, honestly speaking, may mga nagsasabi na natalo na yan ni Eman Bacosa. Actually, sa tingin ko, mahirap na laban ito kay Eman because of the situation that he is right now. It's good and bad at the same time. So, kung hindi nyo kilala si Eman Bacosa Pacquiao, he's also a celebrity. And sa nakita natin sa kanyang social media accounts, he's juggling a lot of things. Kumbaga, marami siyang ginagawa. May mga guesting siya, tapos magte-training pa siya. May mga commercial siya. Marami siyang, kumbagang, responsibilities. And that is what's going to make this hard. So, yung kalaban niya pa na si Rodelin, mukhang desidido makabawi, sa pagkakita ko sa kanya kahapon sa weigh-in, malaki siya. And I think desidido rin na talunin. Kasi, syempre, isang napakalaking karangalan at opportunity kung sakaling matalo mo yung Eman Bacosa Pacquiao. So, sa isip, sa mata ni Rodelin Perez at saka ng kampo niya, Eman to bihira na magkaroon ako ng opportunity. Nagkaroon na nga ako ng chance sa rematch. So, baka hindi na. Kung may panalo niya ito, kung sakaling siya manalo dito, kumbaga, baka makalaban niya uli. And then, kikita siya, syempre. At saka magkakaroon siya ng kasikatan. Di mo kilala agad si Rodelin, sa mundo ng boxing kasi makalaban niya si Eman. So, ito yung pressure kay Eman. Eman is juggling a lot of things. And alam natin na may lakas si Eman, may tapang. But syempre, may ang daming nagbabash na kagad ngayon, nagkikriticize na hindi siya katulad ni Manny Pacquiao, ng kanyang tatay, ni Sir Manny. Hindi talaga. No one will. Anyone. Iba talaga yung Manny Pacquiao. This is the pressure that he needs to win this fight. So, sa akin lang, gusto kong makita dito kay Eman Bacosa is, tighter defense sa laban. I think kung medyo mas maganda yung depensa dito ni Eman, syempre conditioning is very important. Wag lang
balance is very important because the last time that I saw him, medyo sa sobrang lakas ng mga suntok niya, minsan na-out of balance siya. So, I hope magawa ng paraan yan. But, yun. Depends sa tingin kong kailangan dito ni Eman. And then, kasi yung lakas niya nandoon eh. Kay Rodelin, susugudin ko ito kung ako si Rodelin. So, syempre, Pacquiao to eh. So, paktay kung paktay. Yan ang gagawin ko kung ako si Rodelin. But, sa mga nagsasabi na madali lang nitong laban na ito, sa tingin ko hindi. Sa tingin ko magkakasubukan din dahil, rematch na to eh. So, alam na ni Rodelin yung kalidad ni Eman. So, ang tanong na lang kung nag-improve ba si Eman o hindi. But, like what I said, kaya nga dapat manood kayo dito. Abangan nyo yan sa Muntinlupa. 3 o'clock ang simula ng event. Siguro 6 or 7 si Eman. Abangan nyo kasi talagang pressure din si Eman dito. And this is title fight. First title fight. Magiging history ito para sa Pacquiao, sa anak ni Manny Pacquiao na first ever son na magkaroon ng title fight, lightweight. So, and again, the focus is going to be hard. Pero knowing him, he's a Pacquiao. Si Manny Pacquiao was also juggling a lot of things when he was younger. Diba? Dami rin niyang ginagawa. Artista, mas mga bigger fights, pero nagawa niya ng paraan. So, that will be the challenge for Eman Pacquiao in this fight. So, yung curious ako makita. Okay? At kung curious kayo pumunta na kayo kasi baka may dumating na mga artista. Ha? Hindi ko lang ma-confirm kung sino, pero tingin ko maganda yung darating eh. Let me know in the comment section kung anong prediction nyo guys sa laban na ito. At kung nandito pa rin kayo tungkol kay General Casimero, seryoso po ako, no? If he's staying here, kahit hanggang 5 p.m. today, pwede ko siyang i-meet kasi pupunta nga ako sa laban ni Jimel Pacquiao, ni Eman Pacquiao. So, or anytime, I'll go to your hotel. Pag-usapan natin na maayos para matapos na itong gulo. At I think it's better to have peace than war. But, yun lang. Yun lang siguro. Wala na akong palibaliwanag. See you guys mamaya sa event ni Eman Pacquiao sa Pacquiao. Salamat po.